Uy, gago. Magandang araw mga paryente. Sa video nga po ito, ilalagyan ko po ng sapin yung aming mga pugad ng manok. So nakita niyo po yung pugad na yan, may mga itlog na, at yung kataping karton na yan, meron na po siyang manok na nangingitlog at malapit na rin po silang mamisa. So pag yung manok malapit na mamisa, meron po yung mga kuto. So para maagapan natin, meron akong mga dahon dito ng alatiris. Yan po ang aming ginagamit dito sa bukid, pangtaboy ng mga kuto ng manok. Matagal na po namin yung ginagawa at napaka-epektibo naman po mga paryente. Minana pa namin yan sa mga lolo't lola namin. At mukhang epektibo nga mga paryente kasi nawawala yung mga kuto ng manok. At yung gagawin ko po dyan is tatanggalin ko po yung una yung mga itlog. Dahil sasapinan ko po muna sila ng dahon ng alatiris. So mga paryente, napadami nga po ng pangitlog yung aming manok dahil dalawa po yung manok na nangingitlog dyan. Kaya medyo nahirapan ako sa pagtanggal dyan ng mga itlog kasi baka mamaya't mabasag at sayang naman kung mabasag mga paryente. At pagkatapos ko nga pong tanggalin lahat ng mga itlog is napansin ko pong parang mayroong kumagapang sa aking mga kamay. Yan yung mga paryente. So yan po yung mga maliliit na kuto ng manok kung tinatawag sa amin dito ay bunhok. So sobrang kati po niyan mga paryente. Putit na sosolusyonan natin ng maaga. At ngayon nilagay ko na po yung dahon ng mga alatiris. So sinapin ko po siya ng una at mamaya nilagyan ko po yun ng sako. At napapansin niyo po dyan mga paryente, medyo natagalan na akong makaahon kasi nga po tinatanggal ko yung mga maliliit na kuto sa aking mga kamay. Ako mga paryente, sobrang kati pa naman nito. Sako nga po pala ng simento yung nilagay ko dyan mga paryente. So yan po yung ating nilagay pang sapin sa ating mga itlog. So okay na po yan mga paryente. At parang mas lumuwag nga po yung pugad ng ating manok. So mamaya pagbabalik yung inahing manok, matutuwa yun. At napapansin ko nga po mga paryente, ikapuin ako voice over Tagalog mga paryente. Kalimutan ako mag-Tagalog mga paryente. O nga nung isugdan man ako Tagalog mga paryente. Pero hayaan nyo na mga paryente, nasimulan ko na po mag-Tagalog. Kaya yung matapos ko na to mamaya-maya. Kaya kung bago ka lang po dito sa aking channel, mag-subscribe ka po at mag-like ka din po. At don't forget to share. Tapos kung nasa Facebook ka naman po, don't forget to like and leave a comment para ma-follow ka din po sa aking mga future followers. Magtulungan lang po tayo mga paryente, palakihin yung ating mga bahay. Kasi sabi nga po nila, engagement is the key. At balik na tayo mga paryente sa ating video. So yung mga itlog is binabalik ko na po sa pugad at inayos ko nga po sila ng bongga. Napapansin nyo nga po dyan mga paryente, sobrang ingay nga po nila ni mama at papa dyan. Kasi sabi nga po ni papa, may balita nga daw po siya na mayroon nga po manok na nangingitlog doon sa baba na area. At kailangan ko nga po yung puntahan mga paryente para masave ko po yung mga inahing manok. Yung kung ilang manok po yung itlog doon. Tapos meron daw po mga itlog. So ayan po si mama at si papa nag-uusap. Pagkatapos ko nga pong gawin yung pugad ng manok, nagpasama po ako kay papa. Nagpaturo po ako kung saan yung manok na sinasabi niya nangingitlog. At medyo nga po madulas yung area na to. Medyo malapit lang din po ito sa aming bahay mga paryente. At sabi nga po ni papa, nasa damo daw po ito nangingitlog. Oo di ay. Galumlum siya guys. Wala pa kung pag hiyo kapay gani ha. Kung andi yun kita anak pa. Sabi nga po pala dyan yung papa mga paryente, hindi niyo po sana mapapansin yung manok kung hindi yan lumipad. Eksakto merong kinuha si papa dyan na mga bunga ng papaya, kaya ayun, lumipad po yung manok. Yan nga po pala yung area kung saan siya nangitlog mga paryente. At after 3 days nga po mga paryente, ibinalikan ko po yung inahing manok. At nakita ko nga mga paryente, meron na pong napisang itlog. Hinahanap po nga po yung sisiw mga paryente. Tagtaka ako, wala po yung sisiw. Medyo napahaba po yung aking dyan mga paryente. Hinahanap ko po yung sisiw talaga kasi nga may napisa ng itlog. Yung nangyari na wala nga po yung isang sisiw. So inisip po dyan baka na kain na ng ahas o kung anong insekto o hayop. At saktong pag-uwi ko nga po mga paryente, meron po akong inahing manok na mas naunang napisa. At nakita ko po merong mas batang sisiw na kasama ng inahing manok. Ito po yung aking kinuha at inalagaan. Ngayon nga po mga paryente, yung isang sisiw na yun, malaki na. At yun na po siya mga paryente. Update nga pala mga paryente sa mga naiwang itlog, mga bugok na po pala yung mga paryente. At yung sisiw na lang po yan, yung nakasurvive.
Ginaya ko nga po pala mga pariente kung paano magtawag yung inahing manok sa kanyang mga sisiw. At alam niyo po ba mga pariente, nakakatuwa nga po kasi sumusunod po yung sisiw na yan. May isang video nga po ako, itinawag ko siya sa malayo at lumapit nga po siya mga pariente at ito nga po. Nakakatawa pagmasdan mga pariente kasi nagawa ko siyang buhayin kahit Yun, wala ayos. yung inahing manok. Ayos mga pariente. Ito lang yung nakasurvive sa mga itlog. Ito kasi yung pinakaunang napisa. Ayan. Hulog patuloy. Tapos yung 5 or 6 ba yun, hindi na napisa. Walang sisiw sa loob. So ito lang yung napisa. Tapos yung nangyari, sumama to sa ibang inahing manok. Yung inahing manok may mga sisiw din na medyo malalaki na. Kaya pag tumatawag yung inahing manok na may pagkain siyang nakita, hindi siya nakakain kasi naagawan siya ng mga malalaking sisiw na. So yung ginawa ko, kinupkup ko na lang to. At hanggang dito na lang po mga pariente. Maraming salamat po sa inyong suporta. Naku, pasensya na po at first time ko pa mag-voice over at first time ko pong gumawa ng vlog mga pariente. Hayaan niyo po mga pariente. Sa susunod na vlog po is aayusin ko na mga pag-voice over. Ay mga pariente, hanggang dito na po. Don't forget to subscribe, mag-like and mag-comment din po kayo at para ma-subscribe din po kayo sa inyong mga channel. And don't forget to hit the notification bell. And mga mapariente, supportan niyo po ako sa aking next vlog. Bye-bye! Charis! Wait lang mga pariente, update ko lang po kayo sa atin ginawa ng sapin, yung nilagyan natin ng dahon ng alatiris. So napisa na po yung kanyang mga itlog. At yun na nga mga pariente, hanggang dito na lang po. Ayos!